Usapang kababaihan, the wife of Bat at ang babae sa makabagong panahon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Miel. Welcome sa Usapang Kababaihan, kung saan tinatalakay natin ang iba't ibang issue ng kababaihan sa modernong panahon. Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin ang isang interesting na karakter mula sa panitikang The Wife of Bat, mula sa The Hunter Beauty Tales ni Geoffrey Chaucer, at kung paano siya nauugnay sa mga kababaihan sa Pilipinas ngayon. Kasama ko ang aking co-host na si Vanessa. Hello sa ating mga listeners! Excited akong talakayin ito kasi sobrang relevant pa rin ng mga issue tinatalakay sa kwento niya. Kahit ilang siglo na ang lumipas, kasama rin natin ang mga ating panelists at guests ngayong araw. Sina Daryl, JJ, Christine, JB, Nico, Gerald, Sasot, RJ, Renz. Excited na ako magbigay ng insight dito. Ako rin, ready na ako ipaglaban ang mga kababaihan. Bago tayo dumiretso sa mas malalim na diskusyon, kilalanin muna natin si The Wife of Bat at Nico. Baka naman gusto mong bigay ng maikling background tungkol sa kanya. Sure. The Wife of Bat ay isang rocker mula sa Canterbury Tales. Isa siyang matapang, mayaman, at independent na babae noong medieval times. May 5 siyang asawa. At ang kanyang kwento, pinapakita nito, dapat may kontrol ang mga babae sa kanyang sariling buhay at sa mga relasyon. Sa madaling salita, parang feminist na siya noon pa man. Exactly. At kahit medieval period pa ito, dala niya ang idea ng women's empowerment, isang idea hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin. Kung titignan natin ang sitwasyon ng mga kababaihan sa Pilipinas, masasabi ba natin ang The Wife of Bat personalities sa modernong panahon? Definitely. Ang mga babaeng nasa leadership position, tulad ni Bibi Leni Robredo, Pia Cayetano at iba pang women leaders sa negosyo at politika, ay nagpapakita ng parehong tapang at determinasyon ni Wife of Bat. Pero kahit ganito, marami pa rin ang kababaihan na hindi nabibigyan ng boses sa kanilang pamilya at lipunan. Isang malaking halimbawa na lang nito ay ang kawalan ng divorce law sa Pilipinas. Maraming kababaihan ang nakatali sa hindi masayang relasyon at mapang-abusong relasyon dahil walang legal na paraan para sila ay makalaya. Tama, maraming babaeng gustong makalaya sa toxic at abusive na relationship, pero dahil walang divorce, hindi nila magawa. At hindi lang sa kasal yan, minsan sa trabaho at pamilya rin. May mga babae pa rin hindi pinapakinggan o binibigyan ng parehong oportunidad na mabigyan at makatanggap ng kalalakihan. Tama. Dapat may mindset pa rin na kapag babae, dapat maintain, masunurin, at dapat hindi dominante sa isang relasyon. Pero ngayon, mas lumalaban na ang mga babae. Makikita natin yan sa feminist movement sa social media at sa mga batas na isinusulong para protektahan ang kababaihan gaya ng anti-vowsy law and violence against women and children. Isa pang malaking issue ang double standard sa lipunan. Kapag lalaki, player at marami siyang nakakadate. Pero kapag babae, malandi. Totoo yan, parang sa Wife of Bat. Kung lalaki siya at may 5 asawa, baka walang magtataas ng kilay. Pero dahil babae siya, pinuhusgahan siya agad. Yan ang double standards na hanggang ngayon ay laganap pa rin. Kahit may progress, kahit pa rin mga babae nakakaranas ng gender bias. So, ano nga ba ang key takeaway natin mula sa The Wife of Bat? Sa tingin ko, ang pinakamahalagang aral dito ay ang respeto sa choices ng kababaihan. At dapat, magkaroon ng equality sa isang relasyon. Walang dominante at walang mas mababa. Tama. Kung masaya yung isang babae sa pagiging independent, dapat respetuhin yun. Kung gusto naman niya maging isang traditional housewife, dapat respetuhin din niya. At higit sa lahat, dapat patuloy na tayong magsulong ng gender equality sa Pilipinas. Grabe! Ang dami natin natutunan ngayon. Sana nagustuhan nyo ang aming discussion
natin tungkol sa The Wife of Bat at sa mga isyong hinaharap sa mga kababaihan sa Pilipinas. At sana maging aware tayo sa gender issue ng society natin. Salamat sa lahat ng sumali sa discussion. Thank you po. At salamat sa susunod na episode ng Usapang Kababaihan.